Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang unang paksa para sa ika-4 na markahan. Tungkol ito sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa silangan at timog silangang Asya. Sa loob ng mahabang panahon ay mayroon ng ugnayan ang silangang Asya sa mga bansang kanluranin dahil sa mga sinaunang rutang pangkalakalan. Bunga nito, nabatid ng mga kanluranin ang karangyaan ng mga bansa sa silangang Asya. Bagamat maraming naghahangad na ito ay masakop, hindi gaanong naapektuhan ng silangang Asya ng unang yugto ng imperialismong kanluranin dahil na rin sa matatag na pamahalaan ng mga bansa rito. Isa ang bansang Portugal sa mga kanluraning bansa na naghangad na magkaroon ng kolonya sa silangang Asya, partikular sa China. Nakuha ng Portugal ang mga daungan ng Macau sa China at Formosa. Hindi nagtagal ay nilisan din ng Portugal ang mga nabanggit na himpilan. Sa ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin, maraming bansa ang nagunahang masakop ang bansang China. Makikita sa larawan ang ruta ng kalakalan na naging ugnayan ng mga Asyano at Europeo. Kung ang silangang Asya ay hindi gaanong naapektuhan, iba naman ang naging kapalaran ng mga bansa sa timog silangang Asya noong unang yugto ng imperialismong kanluranin. Karamihan ng daungan sa rehiyong ito ay napasakamay ng mga kanluranin. Ang mataas na paghahangad na makontrol ang kalakalan ng mga pampalasa at pagkuha ng ginto ang siyang nagtulak sa kanila na sakupin ang timog silangang Asya. Nauna ang bansang Portugal at Spain sa pananakop ng mga lupain. Nang lumaya ang Netherlands mula sa pananakop ng Spain, nagtayo rin ito ng mga kolonya sa timog silangang Asya. Hindi nagtagal ay sumunod din ang mga bansang England at France. Ngayon ay tunghayan natin ang mga bansa sa timog silangang Asya na sinakop noong unang yugto ng imperialismong kanluranin. Isa ang bansang Pilipinas sa mga sinakop ng Espanya. Sinakop nila ang halos kabuuan ng Luzon at Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Mayaman ang Pilipinas sa ginto. May mahusay itong daungan katulad ng Maynila na siyang naging dahilan ng pananakop ng Espanya. Unang dumaong sa isla ng Homonhon si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglayag para sa hari ng Espanya noong ika-11 ng Marso taong 1521. Nabigo siyang masakop ang Pilipinas dahil napatay siya ng mga tauhan ni Lapu-Lapu sa isang labanan sa Mactan. Nagpadala ang hari ng Espanya ng iba pang manlalakbay na ang layunin ay masakop ang Pilipinas. Ang paglalakbay na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang nagtagumpay na masakop ang bansa sa pamamagitan ng pakikipagsanduguan sa mga lokal na pinuno at paggamit ng dahas. Itinayo ang unang pamayan ng Espanyol sa Cebu noong ika-27 ng Abril taong 1565. Mula rito ay sinakop din ang iba pang lupain tulad ng Maynila na itinuturing na isa sa pinakamagandang daungan at sentro ng kalakalan sa Asya. Nakatulong din sa pananakop ng Espanya ang pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo. Natuklasan din ng mga Espanyol ang karangyaan ng Pilipinas sa ginto, lalo na sa mga lugar ng Ilocos, Camarines, Cebu at Butuan sa Mindanao. Narating ni Ferdinand Magellan ang silangan gamit ang rutang pakanluran. Napatunayan sa kanyang paglalakbay na bilog ang mundo. Kristyanismo ang relihiyong ipinalaganap ng mga Espanyol. Isa ito sa mga paraang ginamit sa pananakop sa Pilipinas. Nakatulong ang mga misyonero na mapalaganap ang Kristyanismo pagkatapos maisakatuparan ang patakarang reduksyon. Ito ay naglalayong mailipat ang mga katutubong naninirahan sa malalayong lugar.
upang matiyak ang kanilang kapangyarihan sa kolonya. Hindi tulad ng Luzon at Visayas, ilang bahagi lamang ng Mindanao ang nasakop ng mga Espanyol dahil sa matagumpay na pakikipaglaban ng mga Muslim. Iba-iba ang mga paraan ng mga Espanyol sa pananakop. Isa rito ay ang pakikipagkaibigan sa mga lokal na pinuno na formal nilang ginagawa sa pamamagitan ng sanduguan. Iniinom ng lokal na pinuno at pinunong Espanyol ang alak na hinaluan ng kani-kanilang dugo. Sa ibang lugar naman ay ginagamitan nila ng pwersa o dahas upang masakop ang lupain. Ano-ano nga ba ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas? Isa na rito ay ang pampolitika. Nagkaroon ng sentralisadong pamamahala ang Espanyol sa Pilipinas. Napasailalim sa pamumuno ng mga Espanyol ang halos kabuuan ng bansa. Itinalaga ng hari ng Espanyol bilang kanyang kinatawan sa Pilipinas ang Gobernador General. Ang Gobernador General ay ang pinakamataas na pinunong Espanyol sa Pilipinas. Nawala sa kamay ng mga katutubo ang karapatang pamunuan ang kanilang sariling lupain. Pinayagan silang maglingkod sa pamahalaan, subalit sa pinakamababang posisyon. Dahil sa impluwensya sa taong bayan, naging makapangyarihan din ang mga Espanyol na pari at kura paroko noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sa aspektong pangkabuhayan naman, ay nagkaroon ng tributo. Sa patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Ilan sa maaaring ipambayad ay ginto, mga produkto at mga ari-arian. Dahil sa pag-abuso sa pangongolekta, maraming katutubo ang naghirap at nawalan ng kabuhayan. Nagkaroon din ng tinatawag na polo e-serbisyo. Sa ilalim ng patakarang ito ay sapilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihang edad 16 hanggang 60. Pinapagawa sila ng tulay, kalsada, simbahan, gusaling pampamahalaan at iba pa. Marami sa kanila ang nahiwalay at namatay sa hirap. Nagkaroon din ng monopolyo sa kalakalan, kung saan kinokontrol ito ng mga Espanyol. Hinawakan nila ang pagbebenta ng mga produktong nabili sa Europa tulad ng tabako. Kumita din sila ng malaki sa kalakalang galyon. Maraming pamilya ang nagutom dahil hindi na sila nakapagtanim ng kanilang makakain. Sa aspektong pangkultura ay nagkaroon ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Niyakap ito ng mga katutubo. Ipinapatay ang mga pinuno ng mga katutubong relihiyon. Dahil dito, maraming katutubo ang naging Kristiyano at mas madaling napasunod ng mga Espanyol. Nagkaroon din ng impluwensya sa wika at mga pagdiriwang. Natuto ang mga katutubo ng wikang Espanyol. Idinaos din ang mga taunang pagdiriwang tulad ng Piyesta ng Bayan, Santa Cruzan, Araw ng mga Patay, at Pasko. Kadalasan, ang mga pagdiriwang ay may kaugnayan sa relihiyon. Hindi rin nakaligtas ang bansang Indonesia sa pananakop. Ang mga bansang sumakop dito ay ang Portugal, Netherlands at England. Nasakop ng Portugal ang Ternate sa Moluccas. Inagaw naman ng Netherlands mula sa Portugal ang Ambonia at Tidore. At nasakop din nila ang Batavia o ang Jakarta sa kasalukuyan. Mayaman sa mga pampalasa ang bansang Indonesia. Mayroon itong mga sentro ng kalakalan at may maayos na daungan. Dahil sa paghahangad sa mga pampalasa, narating ng Portugal ang Ternate sa Moluccas noong 1511. Nagtayo sila ng himpilan ng kalakalan dito at nagsimulang palaganapin ang relihiyong Kristyanismo. Pinaalis ng mga Dutch ang mga Portuges noong taong 1655.
at sinakop ang mga isla ng Amboyna at Tidore sa Molucas, gamit ang mas malakas na puwersang pandigma. Upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, nakipag-alyansa ang mga Dutch sa mga lokal na pinuno ng Indonesia. Gumamit din sila ng divide and rule policy. Ito ay isang paraan ng pananakop kung saan ay pinag-aaway-away ng mananakop ang mga lokal na pinuno o mga naninirahan sa isang lugar upang mapasunod at masakop ang mga nabanggit na isla. Dahil dito, nagkaroon ng monopolyo sa kalakalan ng mga pampalasa ang mga Dutch. Lalo pang napatatag ng Netherlands ang monopolyo nang itatag nito ang Dutch East India Company. Pansamantalang nakuha ng England ang Molucas dahil sa epekto ng Napoleonic Wars. Subalit nabalik din ito sa mga Dutch matapos ang digmaan. Tulad ng Pilipinas, maraming bansa rin ang sumakop sa Malaysia. Ito ay ang Portugal, Netherlands at England. Pangunahing layunin din ng mga bansang ito ang pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan. Bukod sa kalakalan, sinubukan din ng mga Portuges na palaganapin ang Kristyanismo sa mga daungan na kanilang nasakop. Subalit hindi sila nagtagumpay dahil sa malakas na impluwensya ng Islam sa rehiyon. Samantala, hindi gaanong naimpluwensyahan ng mga bansang Netherlands at England ang kultura ng Malaysia. Maraming katutubo ang naghirap dahil sa pagkontrol ng mga nabanggit na bansa sa mga sentro ng kalakalan sa bansang Malaysia. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!